Bakit 95% ng mga Filipino ay tumatanda at namamatay na lang na walang ipon at walang pera? Dati may napanood akong isang study, research na ginawa at pinalabas sa isang show na ang pangalan ay On the Money by ABS-CBN. And sabi doon, yung mga Filipinos daw na edad ng 60 years old o yung mga senior, 63% sa kanila tatandang walang ipon, walang pera. No? Tapos 27%, yun, wala na, patay na kasi ang average lifespan sa bansa natin sa around 69 years old. No? Tapos 5% naman nagtatrabaho pa din kahit matanda na. 4% lang daw yung magkakaroon ng financial freedom and 1% lang yung magiging truly wealthy. So sa madaling salita, 5% lang ng mga Filipino yung yayaman at magkakaroon ng time at financial freedom. Nakakalungkot, di ba? So ikaw ba, meron ka bang kilalang ganun na senior na, matanda na, tumanda na lang, nag-retire na sa trabaho pero walang naipon? Ang question is, ano kaya yung dahilan? Siyempre may iba dyan sasabihin, dahil yan sa korupsyon kasi dahil sa mga politika na nangungurap, sa mga unfinished project, sa mga flood controls. I understand, kasama talaga yun kaya tayo nahihirapan dito sa bansa natin. Pero I think meron ding dalawang reason na nagko-contribute kung bakit nangyayari yun. No? And number one is maraming Pinoy wala talagang disiplina sa pera. So, ano ibig sabihin nun? Meron ka bang kakilala na nagtatrabaho, tapos nung maliit pa lang yung sahod niya, nahihirapan siya? Malaming utang, nahihirapan kabayad sa mga bills. Tapos, nung tumaas yung sahod na promote, ganun pa rin, walang nangyari. Hirap pa rin sa bills, no? Panay pa rin ang utang. And nangyayari yun kasi, nung tumaas yung sahod, tumaas din yung gastos. Tumaas din yung lifestyle ng tao. May study rin tungkol doon. Ang tawag is Parkinson's Law. Ang sabi doon sa Parkinson's Law, na tayong mga tao, kung ano yung meron tayo, uubusin at uubusin natin yan. Sasagarin natin yan. Isang example, sa mga buffet restaurant. Sa buffet restaurant, maliit yung binibigay na platito, na plato. Pansin mo yan? Ang purpose nun, para konti lang yung kukunin mo. Siyempre, para kikita sila. Pag maliit yung plato mo, konti lang ilalagay mo, no? Hindi ka kakain ng marami. Strategy nila yun. Kasi alam nila na tayo kapag malaki yung platong hawak-hawak natin, sasagarin natin yun, uubusin natin yung resources. Pupunuin natin siya. So, ganun din nangyayari sa sahod natin. Nung maliit pa lang yung sahod, inuubos. Nung lumaki yung sahod, inuubos pa rin. Kaya ang nangyayari, wala nagiging ipon, hindi nakakapag-ipon. May kilala ka bang ganun? O baka ikaw yun? So, dapat disiplina natin. Kung talagang gusto natin makapag-ipon, makapagpundar, kailangan binabantayan natin yung mga gastos natin. Hindi natin inuubos. Dapat nga inuuna natin yung pagtatabi sa ipon natin, yung para sa future natin, para sa emergency, no? Kailangan disiplina. Magagawa mo lang yon kapag may disiplina ka. Kapag wala kang disiplina, lulustayin mo talaga lahat. It's human nature. Nakatatak yan sa atin na ubusin natin yung resources. Kaya dapat nating pilitin yung sarili natin na magkaroon ng disiplina. Pangalawang reason is single income source. Dito sa Pilipinas kasi napakaliit ng minimum wage, di ba? Kung maliit na yung minimum wage tapos isa lang yung income source mo, malilimitahan ka talaga. Ang kagandahan ngayon, no, ang dami ng paraan para makapagdagdag tayo ng income source. No? Pwede ka mag-create ng content kagaya nito. May mga kumikita ng malalaking pera sa pag-create ng content. Yung iba nag-online business, nagbebenta online. Pwede kang mag-part-time, mag-freelancing, mag-provide ng service kapag tapos na yung main na job mo. Ayun, actually katulad ng mga business partners namin, kahit full-time sila sa trabaho nila, ang ginagawa nila, sinisingit nila yung pag-online business. Kaya nagkakaroon sila ng karagdagang income. I think yun yung dalawang reason and also possible solution. No? Siguro mapapayo ko kung ayaw mong tumanda na walang ipon, wala ding pera, yun yung dalawa mong tignan ng mabuti. Maganda na magkaroon ka ng additional na income source and pangalawa, magkaroon ka ng disiplina sa pera. Huwag na nating gayahin yung mga pagkakamali nung last or previous generation. Kailangan maging mautak tayo sa paghawak ng pera natin.